Sa Tigdas, binabantayan din ngayon ng Department of Health ang pagdami ng mga nakakagat ng hayop katulad ng aso at pusa. Sa loob lang ng 15 araw ngayong buwan, umabot na sa halos 5,000 ang nakagat ng hayop base sa tala ng San Lazaro Hospital. Ayon sa DOH, posibleng lumobo pa ang bilang na ito pagdating ng summer. May report si Jamie Santos. Dahil sa kagat ng aso, hirap pang maglakad si Jaylick Salud habang nasa San Lazaro kanina. Malalim daw ang sugat sa kanyang binti mula sa sakmal ng crossbreed na Labrador at Pitbull na alaga ng kanyang tita. Hindi naman daw siya natakot sa kagat ng aso ng kanyang tita dahil may bakuna naman daw ito kontra rabies. Di tulad ng asong gala na malamang ay hindi naturukan. May nakita po yung aso nila po na may iba pong tao sa labas kasi po tindahan po siya. Tapos pabalik-balik po siya. Gusto niya po tahulan. Kaso ano po, pang nagagalit siya. And then pagkatapos po nun, bumalik po siya sa akin. Tapos po, doon niya na po ako kinagat. Ang 6 na taong gulang na si LJ, nakapila din sa San Lazaro Hospital para ma-ineksyonan ng anti-rabies. Nakagat siya ng aso ng kapitbahay. At kahit may bakuna ang aso, nagsiguro pa rin sila. Hindi ka nalalapit sa to? Bukod kina LJ at Jaylick, wala ring patid ang pila ng mga nagpapagamot sa San Lazaro Hospital dahil sa kagat ng aso o ng pusa. Sabi ng DOH, karaniwang ganitong panahon nagsisimula tumaas ang bilang ng mga nakakagat ng aso o ng pusa. Simula January 1 hanggang kahapon sa loob lamang ng 15 araw, nakapagtala na raw ng 4,991 animal bites ang San Lazaro Hospital. Inaasahan ng DOH na lalo pa raw tataas ang bilang pagsumapit ang tag-init hanggang buwan ng Mayo. Papunta sa summer po, dumadami po yan. Tumataas, mainit ang panahon, mas nagiging temperamental yata ang mga pets, warm-blooded animals, sa dumadami po ang bites. Para daw hindi maging balisa o mabilis maiba ang mood ng mga alagang hayop, painumin palagi. Paliguan ng 3 beses sa isang linggo at tiyaking kumpleto ang mga bakuna. Kapag nakagat o nakalmot naman ang aso, pusa o any warm-blooded animal, agad linisin o hugasan ng sugat. Sabunin kahit sabong panlaba, suka o antiseptic. At may bakuna naman ang hayop, dapat pa ring dalhin sa ospital ang nakagat na tao. Yung padugo po, wag nyo na pong gawin yun kasi lumalaki ang sugat. Mas mabilis pa kamo ang pag-akyat ng virus sa brain. 3 hanggang 4 na ineksyon ang kakailanganin ng biktima. Pero naglalaro man ang gagastusin mula 900 hanggang 4,000 sa government hospital, hindi mapapalitan ng paniniguro ang buhay at kaligtasan dahil oras na makita na ang sintomas ng rabies, dire-diretso na sa kamatayan ng pasyente. Para naman sa mga aso, may programang libreng anti-rabies vaccine ng DOH. Sa Lawag, Ilocos Norte nga, nagbahay-bahay pa nga ang City Veterinary Office para libreng bakunahan ng mga aso. Naalarma rin daw kasi ang lokal na pamahalaan sa pagdami ng kaso ng rabies. Bukod sa bakuna, ang programa ko natin is in 2 years, we will eliminate rabies in the Philippines as a public health threat. Hindi ko sasabing zero pa, but as a public health threat, we would like to eliminate rabies. Jamie Santos, GMA News.